Hello, it's Paige and welcome to my life's diary. So, nandito na ako ulit sa Cavite, di ba? Grabe yung transition. Charot. Pero andun, nandito na ako ulit ngayon. Umuwi na ako kasi kanina, di naman na umuulan. Parang tingin yung kalsada. So, medyo mas confident na ako maglakad pa uwi. I mean, hindi ako naglakad simula Manila hanggang dito. Pero ayun, nakabalik na ako. And ang agenda lang ngayong gabi is, dito, ayusin ko yung mga clothes na tinupi ni mama, mga clothes ko na nalaban na. Tinupi na kasi niya. Kahit na usually sinasabi ko ako na yung magtutupi. So, ayusin ko naman siya, ilalagay ko na sa cabinet. Tapos, i-organize ko itong aking mga toiletry organizer. Kasi yung iba, parang paubos na. So, hugasan ko na lang or may mga need akong i-refill. Yun. Tapos, at the same time, magbabudget din ako since may parating ng aking pera. And then, yung reimbursement ko, makuha ko siya this month. So, magsusulat na ako habang may time ako. Kasi ayokong ma-overwhelm ako. Like, pag busy ako, tapos bigla ko siyang na-receive. Ako kung saan ko siya magastos or maisip ang dami kong pera, gano'n. So, ayun lang naman yung gagawin ko tonight. Tapos magsusulat siguro sa planner. So, wala naman masyadong ganun today. Yun, nag-work lang ako kanina. Tapos, ako pagka-out ko, malis na ako para makauwi ako dito. So, ayun lang naman. Watch me, tawag dito, mag-mini reset ako ng week. Yun lang. So, tapos na ako mag-ayos ng toiletries ko. So, dilagay ko dito sa isang bag yung mga ikikip ko muna dito, mga gagamitin ko for my next travel para dito na lang akong mag-check ng mga kailangan ko pag yun nga, sa next travel. Hopefully, before matapos yung year, may isa pa ulit akong travel. Parang gusto ko na mag-travel with friends. Don't get me wrong ha. Ang sarap naman mag-travel with family, pero pag friends kasi medyo mas sponty, mas magagawa mo talaga lahat ng gusto mo. Like, siyempre pag kasama ko yung family, medyo more on conservative travel na tinatawag. Yun ang tawag ko doon. Kasi siyempre, family yung kasama, medyo mas slow pace, mas planned, mas detailed yung travel. Unlike with friends, kahit na ang ma-schedule nyo lang is yung date ng alis, makapag-book lang kayo ng ticket or yung transport nyo papunta doon. Tapos yung hotel. And yung itinerary, kahit hindi nyo gawin. Alam mo yun, parang ganun kasi pag with friends. And siyempre, life, chika na din with friends. So, miss ko na yung mga friends ko, I can't wait to travel with them. Lalo yung college friends ko, kasi sila talaga yung travel buddies ko. So, we usually go to La Union or Zambales. Yun yung mga favorite places namin. So, ayun. Tapos ito pala, yung isa, wala na siyang laman. Dito ko ilalagay yung mga hugasan ko na bottle, tsaka i-refill ko. Pero di naman ako mag-refill. Mag-refill na lang siguro ako pagka aalis na or pag kailangan. Kasi nga ito, yun guys, pag pumunta siya. So, ang next agenda ko naman tonight is magpa-budget ako since may parating akong pera. So, di naman siya sobrang laki, pero gusto ko lang maging aware ako kung saan ko siya gagastusin, kung may natatabi ba ako, kung may kailangan akong bilhin na supplies, bilhin ko na siya ngayon. Manay supplies, yung mga personal hygiene ko, body wash, toothpaste, mga ganyan. Kasi yung malalaking binibili ko hindi naman ako nilig mag-try ng mga, masyado, iba-iba. So, same products lang usually yung ginagamit ko. Hintayin ko yung mga paubos na akong item. So, ayun, bibili na ako once ma-receive ko yung pera. So, ayun, wala naman akong ganap tonight kasi may work ako tomorrow. So, matutulog na rin siguro ako after kong mag-budget. So, hindi ko alam kung kailan ako mag-edit or kailan ako ma-upload, but I'll try my best because, priority pa naman yung priority pa din yung pahinga. So, that's all for tonight. Teach yourself. Ito yung mga ganap mo every gabi or parang pagka, alam mo yun, gusto mo maging maayos lahat sa buhay. So, yun lang. Bye! So, ayun, napagsama-sama ko ng wet and dry ingredients. Kulang na lang siya ng salt. So, for the wet ingredients na tayo, egg, banana, beef yogurt, milk, peanut butter, vanilla, honey for the sweetening. Tapos for the dry ingredients, yung oats, saka baking soda and salt. So, ito yung recent na favorite ko na kinakain every morning before ako mag-gym. After nito, gagawa din ako parang cucumber kimchi, parang gano'n. Papakita ko natin sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ayun lang, tutulog lang sa video. So hello guys, it's Tuesday, August 11. Nag-bake ako ngayon ng oatmeal banana loaf. So oatmeal yung ginamit ko instead na flour para medyo mas healthy pero may sweet treat pa din ng konti, which is yung leftover chocolate bar dito sa ref namin. Sayang naman kasi itapon ko, inad ko na lang siya dyan for extra sweet treat lang. Tapos nagprito pala ako ng fried chicken. Papakita ko sa inyo mamaya, but first sasalin ko muna siya dito sa aking loaf pan. So ayun. Tapos after naman nito gagawa ako ng cucumber, parang kimchi, parang fermented cucumber something. Papakita ko yun sa inyo. Ito hindi ko na napakita, medyo nagmamadali na ako kasi 6 PM na. So medyo magugutom na din. Gusto ko na rin kumain ng chicken. Gagawa ako ng sauce for the chicken. So ayan lang, balikan ko kayo later. So, non-stick naman na yung pan ko, pero prefer ko pa rin gumamit ng, parchment paper para lang hindi dumikit, just in case maglagay ng oil or something. Kasi na ako gumamit ng parchment paper para ma-protect ko yung pan ko, para long term pa rin siya magamit. Ayun, so ito, i-mix ko lang muna siya. Hindi na mag-add ng chocolate pa. Pwede na lang, medyo unhealthy na siya ngayon. Pwede ko lang. So, inin yung batas sa loob. Pwede natin kung gano'n kung kasya ba dito sa isang pan. Medyo natin gawa ko ngayon. So, dito. Ano siya? Gusto ko siya sa dalawang pan. So, check natin. Aalsa pa naman ito, so dito naman siya pupunin. Puta, ang bigat niya. Ang siksik niya. So, recently, ito yung favorite kong kinakain before going to the gym kasi oatmeal, high in fiber, tapos may, tawag dito, may Greek yogurt din siya for protein. Yan, so, fairness, na-energize naman ako pag ito yung kinakain ko before going to the gym. So, ayan, isang pan na tayo. Yung lalagay sa ibang mga. Tapos, under pan. Magulog na yung aking ulam. Tapos, syempre, so, ilalagay ko na ito. So, sakto, at least gawa ng loaf.
Kasi yung talagang go actually, pwede nasa na taste. Pero ako na yung dalawa, ayaw naman. Bakit kasi kumain si Papa, hindi ko sure if magugustuhan niya kasi nga, hindi ito yung usual banana loaf na ginagawa ko para sa kanya. Siyempre, sa idin natin, heavy drop counts, yung sa tubig, at sa mga food. So, sakto ang alak ko, hindi mga alak, pantay mo nag-outside today, kahit work from home, usually sa work from home ako, nag-extend ako. Pero ngayon, nag-out ako maaga kasi nag-roast, gagawin ko para din sa susunod na araw na snacks na, kahit mag-busy ako. Tapos naman kasi yung hapon, pwede ko siyang gawa. And buti may like bananas, yung overload na talaga perfect siya, para sa mga banana loaf. Yung parang kunti pa nito. Hakot ko lang siya, para, gusto ko dito, balik ko. Alright. Yung madali kasi yung kaya, bawasan ko nito. Yung parang malaki din siya. Parang sa rin yung chocolate. Yan, diba? Perfect. Pero recently, tinatry ko na mag-intention eating. Bakit intention ako? Because, bago mas intention ako kumakain ko, mas conscious. Kasi, ang return ko be unconscious eating. So, buhay ko naman. So, balik ko siya sa oven, dalawa ang time. So, I will bake this for, 40 minutes. Yan. Hanap niya today. So, ito yung aftermath ng pagbibig at pagluluto, hindi pa ako sa actually. Pero gasa ko nung yara, siya pala. Tapos on this side, dito yung fried chicken. Nagawa ko ng sauce after magbukas. So, ayun, gusto mo tayo guys. So, ayun guys, ito lang yung mga ingredients ko para dun sa cucumber kimchi na tinatawag ko. So, ayun, may cucumber ako, may garlic and onion. Tapos, meron akong gochujang, salt, pepper, yung rice vinegar, sesame oil. Tapos, ay sugar pa pala, tapos yung sugar after. So, baling gagawin ko is ipipili ko lang yung cucumber, tsaka ko siya ng manipis, tapos ibababad ko siya sa salt for 10 minutes. So, panoorin nyo na lang ako gawin guys. Ikaw kung paano ko siya ginagawa. So, first, balatan muna natin yung cucumber natin. Meron ako ditong lagay ng balat. Binabalatan ko kasi gusto ko na nakakabalat siya. Tsaka minsan kumakain din si mama, ayaw niya ng may balat. So, binabalatan ko na lang siya. Marami kami cucumber lately and ito yung favorite kong kinakain kasama ang mga fried food, fried fish, fried chicken, pork, masarap siya ka-partner. Kahit sa pansit canton actually kanina, inubos ko yung last ko na ganito. Kumain ako ng pansit canton, kaming cravings ko lately, hindi ko alam bakit. Pero ayun, kumain ako ng pansit canton kasi ilang araw na talaga siya, hindi talaga siya mawala sa isip ko. Ayan. Tsaka mas gusto ko din nagbabalat ng peeler, gamit peeler. Kasi mas manipis yung ano. So ito, hihiwain ko na siya, maninipis. Ganito lang kaninipis. Lalagay ko dito sa mixing bowl kasi mamaya, ibababad natin yan sa salt for 10 minutes. Para maging crispy pa siya, tsaka matanggal yung extra water mo. Sobrang sarap yung talaga nito kasi simple lang, bilis lang siyang gawin. Grabe ang init. Naliligo ako after. Maganda siya. Yan. Hindi naman perfect, yung mga ganitong hiwa din ako minsan. Hindi ko natatansya. Pero as much as possible, ito yung perfect na nipis niya. Kaya on time talaga ako nag-out sa work ngayon. Sobrang focus ko kanina. Na-avoid ko yung distractions kasi nga gusto ko gawin ito lahat. Nakasalang yung banana loaf. Tapos, fried chicken ako kasi sobrang nag-crave din ako. Sobrang unhealthy yung pagkain ko today. Hopefully tomorrow, balik na tayo. As much as possible naman, I choose to eat healthy. Sabi ko nga, more on intentional or conscious eating na ako. Kasi iniisip ko na, mas intentional na ako kapag kumakain. Siyempre, pag may cravings natin, ibibigyan ko rin. Pero hindi naman lahat. Katulad ng pansit canton, tinis ko siya ilang araw. Bago ko siya kainin. So, dalawa itong gagawin kong cucumber. Ito ko siya din, sayang naman kung masisila ko ba. Gawin na lang natin siyang ganito. My favorite side dish. Nakabili kasi ako gochujang last time. Tapos, sesame oil. Sobrang happy ko. So, after na ito, gagawa naman ako ng sauce ng chicken. So, 4 pieces lang yung ko. Niluto ko. Try kong gumawa ng buffalo wings. Hindi siya wings. Wings ka actually yun. Kaya tsaka wings. Ay! Wala. Sobrang favorite ko or parang hobby ko talaga magluto. Kaya mahilig din ako sa homemade food. Parang hindi ako masyadong bumibili ng pagkain sa labas. Unless na lang, unless or wala talaga akong food. Ayan, sa doon. Minsan, meron lang din ako selected na pinagbibilhan ng mga pagkain ko yung familiar na. Pero kapag kaya ko magbaon ng for ilang days, ayun, bubaon talaga ako. Kaya ako magluto. Kaya minsan nasasado kapag sobrang daming ganap, tapos papasok na ako, walang dalang baon, parang may kulang. Diba? Excited na ako dito Try kong kainin na mamaya ako. Pero hindi pa kasi dinidikit yung lasa yung pagkain. Usually kinabukasan siya best kainin. Try nyo to, sobrang sarap na ito. Simple lang yung ingredients, lalo na sa mga mahilig sa Korean food dyan. For sure meron naman kayo ng mga ingredients like yung gochujang, rice vinegar, sesame oil, salt, tapos pepper, onion and garlic, yung sauce na, tapos sugar. Favorite din ko ng sister ko, di ko siya nagawa ng umuwi siya kasi dami ng ganap. Pero sobrang gusto kong gumawa nito. Hindi ko alam kung inaasil ako dahil dito. Bilang vinegar. So next is, magdiba tayo ng onion. Sabi ko na hindi makapag-sandwich. Recently, gusto ko din kumain. Pero yung intentional eating tayo. So, tingnan natin pag may nagyaya. Hindi ko naman agad pinipibigyan yung mga cravings ko. Parang, yun nga, recently, na-control ko na yung sarili ko. Na-train ko na ay, nakulog.
Hintayin ko na mag-antay. Hindi ko ulit kakainin. Dati kasi parang napapalikot ko ulit kakainin. Pero ngayon yan, nakakapagkontrol na ako. Less na din yung craving ko. Ang pinapractice ko rin ngayon is yung paghihilig ko sa mga maaalat. Yun ang talaga, ang hirap for me. So, ganito ko lang siya hinihiwa. Hindi rin sobrang nipis. Medyo may kapal din. Kasi may ihalo natin siya dun sa sauce. Wala kasi medyo malaki yun. Masarap sana kung medyo malaki. Maraming sibuyas. Ako lang yung tissue ng So, ito na yung ating onion. Next is garlic. Yung garlic, dinagdagan ko natin. Kasi ilalagay ko sa sauce. Ay, before natin gusto yung garlic, babanapan lang natin ito. Hanggasin ko lang muna ulit. Konti. Ay! Ganyan, pag tayo na. Lagay na. Salt. Mali yung salt yung gamit ko. From SSR. Tapos, yun siya. Mix lang natin. Parang pag magawa ng kimchi, ilalagay sila sa cabbage yung salt, bawat layer. Ito naman sa cucumber. Para matanggal yung water lang. Tapos, crispy pa din siya. So, babad ko lang yung for 10 minutes. Kasi ito ko na. Kaya, hindi ko ulit siya. So, 10 minutes. Excuse me. Nagutom na pala ko. Ito pa lang sinagahan ko pa. But that's fine. Kulang pa pala yung aking garlic. Magmamag na yung oven. Let's check. Ito ang contrast. So, ito yung finished product ng oatmeal banana loaf na binake ko. Ito, it will last me a couple of days or even a week na ilalagay ko lang siya sa ref. Pangbaon ko din siya sa office. So, in case na maghanap ako ng sweets, ito na yung kakainan ko. Hopefully, tama lang yung lasa. Hindi masyadong matamis kasi ngayon nilagay ko chocolate. Yung leftover chocolate yung sa ref namin. Usually, dark chocolate yung nagamit ko, yung Goya. Pero ito, hingan kasi ako itapon yung nakita kong chocolate dun sa ref. So, yan. Tapos ito palang version ko, nilagyan ko siya ng Greek yogurt kasi may nakita din ako dun sa ref. And milk. Pero usually, milk lang, okay naman na siya. So, hiwain natin. Mainit pa nga siya. Hindi pa naman siya tatakpan. But hiwain ko lang. So, separate ko lang yung para kay Papa and dun sa pinaka-container natin. Tingnan natin if kumusta yung loob niya kasi feeling ko medyo na-toasted ko siya. Okay naman siya. Yung maganda naman yung gawa ko. So, yung gitna na lang ibibigay ko kay Papa para naman hindi masyadong matigas. So, ano lang siya ng ilang, healthy content. Kasi nga nilagay ko siya ng regular na milk chocolate. Pero may nuts yata yung milk chocolate na ano ko. So, excited din ako mag-try talaga siya. Lapit ko lang yung container. So, yan. May isang yung container. So, ilalagay dito. Siguro bukas ko na siya ilalagay. Bukas ng umaga. Ang crumbling na. Masarap excited ako. Dito ba kayo? Yung ilang siya kasi ilang ko na siya dyan. Hindi ko siya sobrang tatakpan para may sinawin din. So, dapat last time pag mag-bake ko kaso medyo na-busy tapos pumunta ako ng dorm. Kaya ayan, ngayon ako nakabili. Excuse me. At least ilang araw ako may food. Just in case, hindi ko ako mag-busy na naman sa work ng week. So, wala naman siya ng time para mag-prepare ng mga snack. Hindi ako lang basta kumain ng mga snack dyan. May mga iba naman ako snack dito pero hindi siya yung masyadong on the healthy years. Try natin siyang ilan. Pagbukin. Lalagay ko pa rin yung crumbs. Dito ako. Ito pa yung isa. Peace. Crispy siya, pero at least yung loob niya is ano pa din. Moist pa din naman. Talagang I can say na na-master ko ng pagluluto ko ng banana loaf sa oven namin. Nilagay ko, ang ingredients nito, not sure if nasabi ko kanina is banana, egg, milk, Greek yogurt, peanut butter, vanilla, oatmeal, baking soda, salt, ano ba ba? Yung ating kung... So yun, meron ganun natin snack. Maganda ito kainin before hitting the gym. Kasi kung workout for the day kasi ano siya, complete na siya, may banana na siya, may oatmeal na siya, which is rich in fiber, may siyang yogurt, may protein na, parang complete na to. Diba? Actually, gusto ko din ito gumawa ng granola bar. So, siguro yun yung next ko, pero so far, ayan pa yung gusto kong kinakain. Hindi natin yung crumbs, kakain ko din yung crumbs. So, yun lang. I'm so happy na nakapag-bake ako. Hindi ko nalagyan si Papa, dinagay ko dito. Hanapin natin yung nagiging yun. Ingat pa siya. Siguro lang natin siya ng 4 para na siya yung sa kasama niya. Hello, I'm back. So, ayun, nakaligo na ako. Grabe, sobrang productive ko today. Ang saya lang kasi nakapagluto ako, nakapag-bake ko. Ang tagal ko na kasi gusto talaga mag-bake ulit nung tawag dito, yung oatmeal banana loaf. So, ayun, happy naman ako kasi nakapag-bake ako, nakapag-fried chicken ako. Ilang araw nakapag-crave ng fried chicken. As in yung homemade fried chicken. Binabad ko lang siya sa, tawag dito, patis, tsaka calamansi, and pepper. Ang sarap niya. Ilang hours lang din yun, parang 2. So, ngayon, nakaligo na ako. Mag-skincare tayo. Kasi may binili ako, may itatry ako. Itong glow code para dito sa siko ko. Ang kasi, ang kasi ng siko ko, hindi siya giving. So, ayun, itatry ko siya. But first, mag-toner muna tayo. Wala akong proper skincare sa totoo lang. Today, medyo ginaganahan lang ako. Mag-skincare, kaya mag-toner ako.
Ay, may mini bumps na ako ngayon sa sa mukha ko pati dito sa chin area. Ay, isa sa mga goal ko this year is makapagpa-facial. Sa skin station, may mga in-offer sila na ano, tawag dito. Parang package, mga facial treatment, ganyan. Iba-iba. So, tutry ko kung makakapag-ano ako this year, kung ma-achieve ko yun. Kasi sa mga goals ko, parang majority naman ng mga goals ko this year is kahit pa paano natutupad ko, which is sobrang happy ako. Kasi doon hindi ko naman pinapressure yung sarili ko na, alam mo, magawa ko lahat this year. Pero yung may mga ilan akong magawa is ablating na talaga. May mga pimple dito ko nakikita. So, ayun. Then, itry na natin to. Nag-lotion naman na ako, pero gusto ko talaga ito i-try. Wait, ako ang cut. So, tomorrow, ibang agenda naman ako. Kasi, maglalaban naman ako. Diba? Dami kong ganap. So, maglalaba ko bukas ng umaga. Siguro, before ako mag-login, i-separate ko na yung mga labahin. Tapos, pagka-login ko, may meeting yata kami, mga 10 or 9:30. Meeting muna. After the meeting, siguro pwede ko kulin yung mga nalaba. Then, salang ng bago. Anyway, may ulam naman na ako for lunch. Yung parang fried chicken tsaka ampalaya, which is perfect for my lunch tomorrow. Hindi na ako mag-iisip sa mga rice pa din. So, okay siya. Kaya nabuksan ko na siya. Nabuksan ko yung pika seal niya kasi meron pang takip ko kanina. So, tinanggal ko na lang. Feeling ko coffee yung face ko bukas kasi kumain ako ng ano. Kumain ako ng, tawag dito, pancit canton kanina. Sobra kasing cravings ko. So, ayun, dito ko siya ilalagay. Sana effective siya. Kasi yung talaga ng sito ko. Pwede siya giving. Siguro tukod natin. Medyo, ano pa rin consistency niya. Thick. Sana effective siya. Tamad lang din kasi talaga ako ganito. So, ngayon lang. Grabe ang bilis ng araw kasi na bukas. Ito yung last week ng work from home namin. So, next week, ano na naman, on-site na naman. Pero 2 days lang naman kasi holiday on Friday. So, isipin ko pa kung Tuesday, Wednesday ako pasok or Wednesday, Thursday. Depende sa trip ko. Pero, ayun. Okay din sa akin sa mag-work on-site. Marami din naman akong gagawa. Hindi rin kasi ako yung sobrang chika kung chika. Kung may lumapit sa akin, go. Pero most of the time, parang okay na ako doon sa point. Hindi na ako pa yung lalapit para makapag-chika. Hindi tamad ako. May days na talagang wala akong sabi. Pero naman for today, ngayon, sisulat na ako sa planner ko since okay na ako sa skincare. Diba yung skincare ko? Tapos kinakatamaran ko. Update ko na lang kung ano. Okay ko. Siguro ko. Kita ko lang ko sa TikTok. Yun lang. Magsusulat na ako sa planner. Siguro higa na ako. Nanonood na ako na My Life with Waterboy Season 3. Tapos episode 8 na yata ako. Wala pa. Pinagod yung Facebook. Yun lang. Bye. 키스가 어설펐던 Hello! Finally, it's Friday, TGIF. It's 1:04 p.m. August 14. So, kakatapos ko lang mag-lunch break. Actually, medyo lunch break ko pa. Kakatapos ko lang din maligo. So, mag-skincare lang ako before ako ulit bumalik sa work. So, ayun, mag-apply lang ako ng toner tsaka pimple patch. Kasi, ayun, may pimple ako. Ang dami kong pimple lately. Di ko alam kung bakit. I feel like, nag-change na naman ako ng sleeping pattern ko. At the same time, ang tawag dito, late na ako nakakatulog. Naisip ko. Siguro kasi may pinapanood akong bagong K-drama. Yung Our Sticky Love. Wait lang, papakita ko. Para, may document ako nito. Ang ganda niya. Tapos parang episode 4 na ako agad. Nung Wednesday ko lang siya in-start panoorin. Every night before ako matulog, nandun ako at least one episode. So, ito siya. Our Sticky Love. Nasaan siya? Nasa top 10 siya ng Netflix ngayon. Our Sticky Love. Oh my God. Ang ganda niya as in. Ito yung mga gusto kong K-drama. Yung parang medyo mga ano lang. More on family. O naman, love story siya. Sa complex romantic girl. Siyempre, love story pa din. So, papatuyin lang natin. Bigyan ng headband. Gusto mo ito. Here. Gusto mo sa hair. Lagyan pa siya ng ganito sa dulo. Gusto ko na magpa-haircut. Kaso nga, mabagyo. So, di ako makapunta dun sa salon kung saan ko gusto magpa-haircut. Kasi pasay pa kasi siya. So, ayun. Kailangan ko pa bumiahit lang doon. Tapos also dito sa bahay. And ngayon mabagyo. So, hindi ko alam. Magkakaroon kasi ng dulo ng hair ko. Tapos ang haba na niya. So, gusto ko na siya ipakat. Pero hindi naman sobrang iiksian. Parang ano lang. Babawasan lang. Ano mo yun. Nakamura lang kasi doon. Usually haircut lang pinapagawa. Kaya ako nagpapa-treatment. Hindi ko pa na-try. Ang dami ko ding mini bumps. Ano nangyari? Sobrang favorite ko recently yung naglalagay ng pimple patch. Sobrang satisfying kasi. Yun po meron pa dito. Tigin ko din. Sobrang satisfying pag tinanggal mo siya. Kaya ano. Kasi mahal din kasi nito. Parang 200 plus. So, dalawang ano naman na siya. Dalawang ganito. Yung sa Lux Organics. Yung pang day something nila. Okay yung siyang ginagamit ko kahit sa gabi din. Dito ko nakaharap kasi may ilaw. Sobrang dami kong pimple. Nasus tuloy ako. Ang dami niya talaga. Ayun, hindi naman siya nakita kasi sa camera. Hindi kasi naka-open din yung light ko dito. So, na-open. Pero ayun, spend the afternoon dito. Pero yun, tatapos na ako ng work for this week. Hindi ko na kasi siya na. Tatapos na ako ng work. I can't wait matapos na at makanood ng K-drama. So, yung, ang dami ko ding plans gawin ngayong Sabado. Bukas, ayun. May mga sinulat na ako. Tapos, hindi ko sure kung matutuloy kami nila Erika dun sa perfume making. Bilang may bagyo pa din, maulan pa rin. Si Mr. Sun ay 2 linggo ko nang hindi nakikita. So, ngayon, at this point in time, hinahanap natin siya. Pero pag nandyan siya, gusto natin mawala yung araw. Ang hirap magpatuyo ng damit. Ilang araw ng damit nakasampay. Kasi nga, ayun, maulan. So, ito lang yung look ko habang mag-work ngayong afternoon. Grabe, excited na ako pag-out. Pero medyo late kasi ang vlog. So, mga 5 or 5:30 pa yung out ko. And gusto ko din maraming matapos na task ngayon para next week. Hindi na siya sobrang dami. Gets nyo? Pero prioritization pa din naman tayo. Kung ano yung mga priority, yung pwedeng gagawin ko. Yung mga kayang for next week naman. Next week na lang, diba? Huwag natin ipilit. So, ayun. For tomorrow, meron na akong listahan ng mga gagawin ko. Ganyan ako ka-organize. Well, makalimutan din kasi ako. So, ayun. Tsaka gusto ko na magpalit ng bedsheet, hopefully. Kasi nga, ang tawag dito, ang hirap magpatuyo ng mga labahin. So, hindi ko makapapalit ng mga bedsheets ko. Tapos, ang tawag dito, lagi na ako nakakalimot. Ewan ko kung effect pa ito. Alam mo, habang kasalita ako, bigla akong nalilimutan yung words or yung sasabihin ko. Hindi ko alam kung effect pa ng anesthesia nung naoperahan ako. Di ba? Parang lagi ko na nang brought up yung naoperahan ako. Sobrang kasi siyang
na-trauma kasi ako. Medyo na-trauma ako. Alam mo yun, yung mga pinagdaanan ko during that time. Sobrang ano siya for me. Kaya feeling ko, may mga parts pa din, or paminsan-minsan, mabubrought up ko pa din siya. Alam mo yun, parang out of topic na, pero sa kanya pa din ako huhugot. Pero ayun nga, ngayong afternoon, tatapos ko lang kayo natin tapusin, para tomorrow, ibang ano na talaga, focus na lang din ako talaga sa weekend ko. So, tinatry ko naman isa-treat yung personal life with my work. Kaya ayun, ngayon, mag-work na ako ulit, kasi parang may nag-message siya sa akin. Yung hanap na ako. And lunchtime is over. Mamayang break time, mag-ano ko, green tea, 1:10 na, so perfect lang. Pagbalik ko sa work. Ito na lang muna yan. So, watch me work, watch me main. May mga natapos naman na din ako kaninang umaga. Di ko na-start yung pag-video ko nitong umaga, kasi, nabisi lang sa work, tapos, after ko mag-work, mga 11 or 12 yata, nag-lunch na ako. So, ayun, na-out na. Let's go to the target. Oh no. Ay, naku, may nag-chase sa akin. Hirap mag-explain. Ano yun? Ang hirap nakakapagod mag-explain. Goodness. Why was it? Di ba na nag-chase? Sobrang gusto ko pala yung keyboard ko. Nabili ko lang sa Shopee. Ito siya. Hindi ko alam. Nalimutan ko yung tawag, pero from Gojo Box siya. Nag-brand. Tapos pala, baka mag-grocery kami tomorrow. Finally. Kasi parang wala na talagang pagkain dito sa bahay. Alam mo yun. So, may listahan na ako. Palengke ako grocery, hopefully. Gumawa na rin ako listahan. Diba? Gusto ko lagi may listahan kasi hindi mo. So, looking forward ako sa merienda ko mamaya. Kasi mag-green tea ako. Tapos, siguro yung ano na lang. Sunflower seed. Ako na pala mag-isa ngayon sa bahay kasi sila mama. Si Papa isa manis. Pumunta ng Manila para sa doon si mama. Pero may siguro naman din sila. Ang daming nag-chase. Alam mo yun. Pag ang daming nag-chase, parang please wait. Ganun. I've shared everything I please help and follow up. Spending so many happenings this past few days. Actually, weeks na. Nakapagod siya. Pero, alam mo yun, wala naman tayong choice. This is our job. Hindi ko sinasabing mahal ko yung job ko. But, the right term that I can use is I value my job because it helps me provide better, life, not just for myself, but for my family. Kaya, yun talaga, stressful, but matatapos din to. It's not permanent, so everything has an end. Whatever, bahala na kayo dyan. Just waiting, what's my next agenda? Already ginagawa ko yung recording lunch. Yung isa ko. Ang gamit ko pa ng lip balm, itong from Happy Skin. Bigay siya sa akin ng Christmas ng friend ko. Skin caring makeup, lip slip, weightless balm tint in the shade Weekend. Lagay mo ako. Ganda niya, ayun, pag dito lang sa bahay. Damn distraction, biglang nag-lip ba? Ay nako, Hazel. Yung attention span ko din talaga. Bilis ko ma-distract. This is good. So before ako mag-start, please, nililinis muna ako ng emails. Kasi, oh my god. Ganda pala nitong chair na nabili ko. Sa Shopee, 1,000 plus lang. Computer chair. Pwede na siya, kasi ako laging work from home. Twice a week lang naman. And, most of the time, sa dorm naman ako. Tapos yung screen din na gamit ko, mamaya makita ko. After ko lang siguro mag-work. Ganda niya kasi, mura ko lang din yung nabili sa Shopee. So, sobrang hilig bumili ng mga mahal na gamit. Most of the time, ina-assess ko pa din siya if worth it ba sa price. Tapos, if meron ako, if meron ako makikita na mura, pero sulit. Depende rin kung paano ko gagamitin yung item, alam mo. Kung lagi ko naman siyang gagamitin, might as well bumili ako ng, as in, bongga talaga. Like shoes, nag-walking ako, so i-invest talaga sa shoes. Pero lately ko na lang in-afford, dati ko talaga. Pero ayun, ngayon na-afford ko na. Mas nagiging intentional na rin ako sa mga bagay na binibili ko. Hindi ko naman nag-splurge talaga ng bonggang-bongga. But, ayun, pinipili ko na lang. Dati kasi, basta mura, go, ganyan. Ngayon hindi na. It's more on, intentional buying nga. Tinatry ko this year, tinatry ko siyang i-adapt yung gano'n. Kasi nga, wala lang, parang hindi na tumatanda na din ako. Gusto ko nang maging intentional sa mga bagay-bagay. Hindi ko yung energy ko sa mga worth it lang. Alam mo yun. Gusto ko talagang ng keyboard ko pagka nag-type ako. Fantasy. Pero excited na ako ng K-drama. I can't wait. Isa na nga yung mga nagpapasaya sa akin yun. So, kung mapapansin myself, isa kang homebody. Like, yung sister, kapag umuwi siya, sasabihin sa akin, paano ko natagalan yung nandito sa bahay. Buong week, katulad dito, work from home ako buong week. So, dito lang sa bahay. Okay lang, pwede iwan. Hindi pa. Ewan ko pa, parang na-enjoy ko naman. Kasi yung K-drama ko pinapanood din na nililinis ako pag wala akong ginagawa. As much as possible, gusto ko nang maglinis. Alam mo yun, kasi ako gusto ko ng work lately. Pero ayun nga, again, hindi naman ito permanent. It's just temporary. Ilang months lang naman. So, tamtiis na lang, diba? Huwag kang maarte. Hindi naman talaga as in, though busy pa rin on green season, pero manageable siya, doon na yung peak talaga. Eh, yung peak season is ilang buwan lang. So, yun nga, itiis na lang, tapos bakasyon ka na lang after. Although, syempre may mga days na inisip mo lang, kung kailan kaya ako ganito, ganyan drama. Pero at the end of the day, kailangan pa rin natin kumayod para ma-sustain yung lifestyle natin, makapag-ipon para sa future. This year pala, sobrang happy ko kasi finally naman, medyo nakabalik na ako sa pag-iipon-ipon ulit. Hindi kasi madali kasi grabe yung mga naging expenses ko ngayon, parang
taon. But at least ngayon, I'm in a much better place. Para sa akin, I'm in a much better place. And sobrang thankful ako na I survived all the seasons of life. Tsaka, all talaga, oo eh. But yung mga seasons na, alam mo yun, challenging, at kinakalok pa rin. Kasi hindi naman perfect yung ano ko araw-araw life ko. May parang fantasy na gusto ko fulfill in the future. Pero sa ngayon, let's live in the present. Hello, I'm back. So it's already 7:10. Friday pa din ngayon, August 14. So finally, work is done for this week. So it's the weekend and nandito ako sa bahay. So ang saya-saya. Anyway, ang agenda ko for tonight is mag-nails. So one of the things na proud ako is nakapag-nails ako on my own. Hindi yung bonggang nails ha, yung mga ano lang na nails. Basic color lang, tapos glitters. Meron lang din ako binili ng glitters. So before that, mag-skincare muna tayo. Again, dala pala itong cotton pads ko. This is from KKV. Ang dami niya, hindi ko pa rin siya naubos. Parang last year pa ito. Binili ko yung first time ko nag-KKV. Ang dami ko pa rin pimple. Siyempre, wala nang bago. Kapag wash up na pala ako, and skincare na ako. And meron akong bagong pimple na umusong dito. Pero parang pa-dry na siya. And baka okay to. Ito yung gusto ng face ko ngayon. Si Gluta C na whitening toner plus anti-aging, glutathione plus vitamin C, alcohol-free. Lahat na. So ngayon, habang mag-nails ako habang nanonood ako ng K-drama. Or baka manood na lang ako bukas na mag-nails pag tinapad na ako. Sobrang give na give talaga ako or parang focus ako dun sa K-drama. Ano na parang episode 4 na yata ako. So dito pa rin ako nakaupo kasi sinet up ko ang aking laptop dito. I-connect ko lang yung mouse eh. And habang nanonood tayo, meron ako tea. Hindi makita. This is English breakfast tea. Yung nakuha namin sa hotel nung nagpunta kami sa Hong Kong. Yeah. Kinuha namin yung mga tea. So hindi ko na-i-judge. Kasi sayang. From time to time, humingi naman ako ng tea. Tapos may din ako sa matcha. So ayun, coffee. And okay naman ako sa mga ganun din. Actually, pang tinatamad na ako mag-nails. Hala, bumakat yung lip balm ko. Minimimation naman ako. So ito, ibabalik ko lang para naman siya magkalat. Kasi dun ko sa, sa drawer, sa bedside drawer. So meron din ako laging mirror dito. Medyo madami akong gamit dito sa table. Siguro mamaya ipapakita ko. And one thing pala nakakainis is, hindi ko makonect sa laptop ko. Pag ginagamit ko itong, parang, naman tawag dito. Parang HDMI thing siya. Yung makakonect mo yung HDMI, yung keyboard, meron pa isang Type-C. Hindi siya gumagana pag dito sa laptop ko. So manually ko kinabit yung HDMI tapos itong keyboard. Di ko alam bakit. So dito din sa table, meron din akong alcohol palagi. Because this is a must. So di mo na akong lalagyan ng pimple patch dyan kasi sayang. Since gabi naman, tingnan natin if matutuyo sila. Tinanggal ko na rin dito. Parang medyo tuyo naman na siya. Sobrang excited lang ako ngayon manood ng K-drama. Alam mo yun, parang after a long week, over sa isang buong linggo na magtatrabaho ka, ito na yung reward ko sa sarili ko na hindi ako, technically gumastos ako kasi may subscription sa Netflix, pero yung hindi ganun kalaki yung ginastos ko, masaya pa ako. Wait lang, bakit biglang, so ang saya kasi dito ako nanonood sa screen, sobrang look forward ko to ngayong gabi, itong araw na to, mainly because first Friday na, last day of work, and naayos na, tapos naman maayos yung work ko, kahit pa paano. Then next is, of course, weekend na. So, yung agenda namin kasi is mag-grocery shopping kami ng family and medyo mag-declutters. Ako dito sa room or mag-aayos. So, na-wash ko na pala yung mga toiletry bottles ko. So, pinapatayo ko na yun sila dyan. And then yung laptop ko, hindi ko nabit kasi ito mga charger. Kaya, parang maano yung area na yun. Nag-iisip ako ng paraan paano ko ma-organize yung room ko, hindi masyadong makalat. So, still working on that, one by one. Actually, dito na yung space ko, yung workstation ko, medyo may kalat din siya. Pero I'm trying my best na i-maintain siya ma-organize. Like, ito, wait, babalik ko muna. Tapos, quickly, ipapakita ko yung supplements na tinitake ko. So, ito yung bago. Pero, medyo bago. Pero ito muna, yung collagen. So, nagtake ako ng collagen. Ito with vitamin C. Nagtake ako nito since operahan ako. Kasi parang na-research ko na okay yung collagen for the ligaments sa knees and whatnot. Pero honestly, nag-try na ako before powder collagen. Parang ang wala na ng head ko, bigahapon. Anyway, ayun, best ko this. Anyway, nag-try na ako ng powder na collagen before. Pero ito, hindi siya okay sa akin. Ito parang grabe yung flavor ko. Ito pala strawberry flavor sa Wellspring ko sa ganyan. Tapos, ito is yung Wellspring, sa Wellspring din, apple cider vinegar with probiotics. Dati kasi apple cider lang. Kung nakita ko meron silang with probiotics, so trinay ko siya, parang nakahelp sa gut. Yung over naman yung pag-CR. Nakahalos sa everybody ko pakain ko nag-CR ako. TFI. Pero ayun. Parang natuwa lang ako kasi 1 year ko nang iniinom itong dalawa and sobrang okay sila. This one, okay siya sa hair and nails ko. Sobrang okay ng hair ko, although lagi pa din nalalagyan. Pero continuous yung growth niya, tapos ang bilis ng humaba. As well as my nails, ang bilis ng humaba. Tapos, doon na-maintain ko pa din siya na maiksi. Saka ni-rest ko siya from nail polish ng inumin ko na. Kaya gusto ko din sana mag-nail polish. Pero ayun na. Tapos, ayun, ito, nakahelp sa mga cravings ko. Lately, hindi na ako sobrang nakakaubos ng chips. Like, isang buo kahit yung malaki. Kaya ko yung ubusin natin in one sitting na yun, hindi na. Ano pa ba? Ayun, sa sweet hindi rin, masyado. Ganyan. Sobrang okay siya. I think, okay na okay siya. Siguro pamilya pala, magsusulat ako sa plano. Pero grabe, sobrang excited ako. Nakita. Wait, quickly, ipapakita ko sa inyo yung setup ko. Dito. So, ayan, meron akong monitor. Tapos, ito yung laptop stand and my most loved keyboard. Then, nandiyan yung gamit ko kasi meron akong maintenance at tinitake ko ng SLE. Then, may tissue yung white. Tapos, nandito yung watch ko, nandito yung sticky notes ko for mga to-do list ko. This is personal. Meron akong subject note for to-do list ko naman sa work. Tapos, on this side, may register ko, yung pag-gig na. Nandito yung mga notebooks na ginagamit ko. Then, nandito naman is mga pens. Ang dami kong pens, may cutter, may alcohol, may mirror, may correction tape, may scissors, ayan. So, dito yung lip balm ko. So, ayun lang naman. Simple yung work setup lang. Kasi magaling yung room ko ngayon. Parang sinifeel ko yung Friday feels. Ganun. Tapos pala dito, meron akong
ano lang yan, ang tawag dito, yung mga ginawa kong paint by numbers, saka, yung tawag doon, yung isang art, yung binibigit-bigit na stones, ganyan. Nakita ko na nakalitis, tapos nakita ko sa ano, ceramic naman sa, gusto bilhin, kaya check lang, diba? Instead of pumunta pa ako sa ceramic place, ganyan, pwede ko siyang bilhin lang, tapos dito sa bahay ko, eh. So, ayun lang naman, manonood muna ako ng K-drama, I'll enjoy my Friday night with my hot cup of tea and Netflix, sobrang, saya ko lang, kasi relax na relax lang ako tonight, lalo today, tingin sa work, medyo okay naman, yung typical ano, pero wala naman siyang stressful enough, tapos, natapos ko naman yung mga target kong matapos. So, ayun lang naman, bye for tonight. Hello, I'm back. But it's the next day. It's August 15, 2:03 p.m. at naliligo na naman ako. So usually, lately, hapon ako naliligo. And, ayun, check ko lang kung ano na yung mga nagawa ko sa mga agenda ko today. I think, majority is nagawa ko naman na. And may mga iba pa akong ginawa. Oh, kasi yun. Kala ko nilipad. But, sabi ko, natapos ko na ito kahapon. Check na natin. Wash bottles. Mga UCR, siguro naman gagawin shading kasi nilipad din ako. So, okay na. Grocery. Nails, mga change tempered. So, mamaya mag-change ako ng tempered glass nitong Samsung tsaka itong iPhone ko. Tapos, siguro mag-quick clean up lang ako kasi baka lumuwas na ako bukas dahil nga may plans kami ni Erika. Tapos, mamaya, magluluto ng fried chicken. So, bumili ako ng chicken kanina sa grocery. Wait lang, heaven prepare. Bumili ako ng chicken kanina sa grocery. So, ang saya ko. Finally, nakapag-grocery na kami. Wala na talaga kaming stocks dito sa bahay kasi paubos na. Ready naman na kami yung bumibili ng mga, marami. Usually, ano na lang, tawag dito. Konti-konti na lang. Yung mga typical na kinakain namin. Kaya medyo healthy na rin talaga yun. Focus na kami sa mas mga healthy na pagkain as much as possible. Hindi naman nagpo-pork. So, alternative namin for pork is beef. Si Papa may din naman kasi sa beef. Tapos, ako chicken and beef. Si Mama, kahit naman sa kanila, hindi lang siya beef kasi mariumaw. Ewan ko, after ba yun. Makatrigger siya ng mariumaw or something. Pero ano. Tapos, fish. Hindi ko lang mawala yung fish kasi si Papa may siya kumain. Kasi yung sa mga favorite namin yung isda. Pili ko man yan, sabaw. Ano ba yun? Yung klase nito yung isda. So, ayun, ako palengke din kami kanina. Kaya masaya kasi syempre fresh ang mga isda, ang gulay. So, nakakain ko ng sabaw. Which is, kinikrave ko siya for many days na kasi di naman naman kasi grabe yung bagyo. So, medyo tapak na din yung chicken. Tinigin ko yung bili ko kasi niwa ko siya since medyo malalaki. Nabili siya sila. Kitang-kita ko tayo. Kitang-kita ko na. Tapos, ano ba pa? I think may dalig ko pa kasi mga kailangan kong gawin. Kailangan, iniisip ko, binibilangan ko na yung points na inipon ko. Since bare months na next month, so nag-start na ako bumili ng gifts ko for my friends. May nakita ko saan ko sa isang video dito sa TikTok. And pang-bet ko yung regalo sa mga friends ko. Very artsy stuff siya. So, for, isa sa mga agenda na ilalagay ko is mag-list ng names for gifts. Kasi syempre yung doctor ko. Tapos, yung secretary niya, ayan, lagi ko yung binibigyan pag Pasko. As much as possible. Lalo na ngayon, yung visit ko kay Doc is sa November. So, ayun, kailangan ko na mag-prepare ng gift by then. Hindi tayo na-check up ko sa kanya. Tapos, sa mga friends ko, sa mga managers ko, ayun, nagbibigay ako. Pero hindi naman bonggang gift. Parang appreciation ko lang na, alam mo yung naging okay yung pagkasama namin for the whole year. Ano pa ba? Ano pa naisip kanina? Naliligo ako. Ano ba pag naliligo ako? Usually, din ko naisip yung mga gusto kong gawin. Anyway, i-try ko pala ulit yung glow code. Sa siko na lang. Kasi parang nagka-pimple ako dito sa inner thighs ko. Kasi nilagyan ko din siya. So, try natin sa siko. Alam, lamig lumabas. May lamig lumabas. Over. So, siko yung isa sa pinaka-gusto kong i-focus na paputi. No? Mabaka sa internet. Ano ba? Ano yung makalim na lotion? Hindi galing kami. Tignan mo kami. Tapos, ano pa ba? Magsulat na ako sa planner. Kasi, yung araw na akong sabi ng kami na magsulat ako. Pero hindi ko naman nagagawa. So, nilagay ko lang siya dito sa lagay ko ng t-shirt. So, update ko talaga ng acrylic kaya nipis lang. Na galing sa snack dun sa binili namin sa Hong Kong. Sobrang ganda niya kasi kasya yung tissue. So, hindi naka-blood yung tissue. May isa pa ako ilalagay ko. May pahayat akong dalawa. Kasi iniisip ko din if pagsama-samahin ko ng coins. Sa taka kong bilangan kasi kung iniisip ko siyang gastos. Pero ayun, next week, punta kami sa SM Makati ng parents ko. So, iniisip ko kung i-drop ko din yung opportunity para i-check saan ko yung gusto kong ibigay sa mga friends ko if okay ba siya. Personally, gusto ko siya. Meron din ako mga friends na artsy. So, gusto kong matry nila. Actually, pag ceramic yun. Kasi for the longest time, gusto kong ceramic painting. Ganon. Kasi parang wala akong time lately or medyo na-overwhelm ako. Or yung budget ko din kasi is medyo alangan. So, sabi ko, sige, try ko na lang isingit kapag may budget na ako. Pero ito, at least, wala lang siya. Tapos, pwede ko siyang itry. May gusto ko ng design. So, looking forward ako nakita ko siya. Isa yun sa mga agenda ko next week. Tapos saan. Pero if bukas makakadaan ko, dadaan ko. Matutuloy kami ni Erika. Tapos, nandito din yung namin sa internet. Kasi nag-change lang ng internet. Tapos, ito yung babayaran. So, hindi ko alam. Nasaan ba yung account number dito? Ito ba yun? Pero picturean ko din just in case na ano ko siya. So, isa pang agenda ko is mag-clean up dito sa kwarto kasi medyo makalat na naman. Ayoko kasi yung iniiwan na sobrang kalat for some time yung room ko. Pag nakita ko na agad siya, na makalat, gusto ko na siya agad ayusin. Hindi naman yung sobrang ayos-ayos, pero parang tidy lang. Kasi wala talaga akong gamit. Ano mo yun? Kasi dati like, yung parang border din ako. Siyempre, lumaki naman kami hindi namin nakuha lahat. So, dating ka talaga sa point na parang, pag kaya mo na, gusto mo na siyang bilhin lagi. So, ayun, ano lang ako, magta-tidy lang ako. Wala naman yung ditong air lang kasi nandiyan ko yung work laptop ko. Tapos, nilipid ko na siya kasi napakalimutan sa mga bukas. So, ayun, magta-time lapse na lang ako para mabilis.
So ayun, nakapag-ayos na ako. Grabe, ang bloated ko pala. Wala kasi akong exercise. Hindi, isang linggo na, actually. Kasi nandito ako sa bahay, just parang nakakonsume ako ng work. Anyway. So, pag nakalos ako bukas, sa Monday, makapag-gym na ako ulit. Kasi masakit yung tuhod ko. Ganun pala siya, parang wala na yung pain niya. Parang plastic eh, parang tuhod sa 4 days ago, wala na yung pain. Kaso, yung napapansin ko pagka ilang araw ka lang mag-workout, ganyan, or straight 1 week akong walang exercise. Ayun, sumasakit siya. So ayan, medyo okay na yung state dito. Okay na yan, mawawala yung itong pink dyan kasi lagyan ko ng charger, so doon ko yun sa Manila. Tapos, naantok ako bigla, alam mo. Yatong ako bigla, pero naisip ko, pag-iwalan yung mga coins ko, ikutin ko. Kasi marami na akong lagayan. So meron akong marami na mabigat na yung mga coins ko. May tatlo na ako or 4 na lagayan. Ito lang naman, sinisip ko kung nilalagay ko dyan. May recycles. So ito, bago na to. Kasi ito, mix siya ng 5 and piso. Tapos, meron din ako 20s. Yung pag-iwalawalayin ko ba siya. So dito ko na nalagay yung 10. Dito is yung piso. Tapos dito ititira ko yung 5. Tapos dito ititira ko yung 20s. So unahin natin ang 20s at 10. So dito ilalagay yung 10. Grabe, thankful ako na nakapag-ipon na ako ng ganito kadami this year. Last year kasi as in zero talaga akong ipon. I just survived parang ganun. But thankful naman ako yun, ang hirap din mag-survive. Diba? So malang pilihin na yun. And yun nga, operahan din kasi ako ngayon. Ayun, last na din na yan, kailangan natin yung ipon talaga ng maayos. Like, yung maayos na ipon. Anyway, gagawin ko lang to, tapos agenda na ako, baka matulog muna ako, hindi ko alam. Pag-iisipan ko pa, kasi gusto ko din mag-nails, kasi nga dapat gabi, pero tingnan ako, yung pangit-pangit ang nails ko. Gusto ko naman maayos na nails, susunod na yun. So ayun lang, yung mga nagdala lang, kita mo, bye! So ayun, nanood na lang ako ng vlog habang naayos yung coins, and tapos pinaalis siya. So ito yung 5 pesos, ang dami na rin kasi I think almost half na din siya nitong lagayan. Tapos ito, puro piso. Kasi literally lahat ng coins is end of week, nilalagay ko siya dito sa mga container. Nag-start ako with this 2. Dito, 5s and 1 peso. Dito, 20s and 10. So ito ang 20s na lang siya ngayon. Dilipat ko na dito yung 10. So medyo konti lang yung 10s natin. And I'm so happy kasi hindi na ako mahirapan magbilang sa December. I think pag kailangan naman ng barya, i-change ko na, papalitan ko na kasi usually pag New Year. Importante sa kanya yung barya. So papalitan ko sa kanya to para makabili ako ng gifts. I can't wait to buy gifts and sana magkasya yung naipon ko. Before nakapag-ipon na ako, umabot ng 10K. Pero ang ipon ko yata ng 10 and 20s. So ito, mixed siya. So hopefully, umabot. May ilang buwan pa naman tayo. But I wanted to start buying gifts na para hindi ako masyadong stress na natin kapag malapit na ang Pasko. So ayun lang, I just continue watching the vlog. Tapos i-go through ko lang ulit itong receipt natin from the grocery para familiar naman ako dun sa mga items na binili ko para aware ako dun sa mga prices. Although most of the items naman aware ako sa prices. So ayun lang, later na. Hello, it's 8:33 p.m. Saturday pa din. So ayan, tapos na yung day and currently nagpa-final packing na lang ako ng mga gagawin ko sa Manila because hanggang Thursday ako doon kasi on-site na ulit tapos na ulit ang ating work from home. Though may work from home pa din, 2 days na naman on-site but tapos na yung straight 2 weeks na work from home privileges natin. Thank you naman sa aking company for giving that. Anyway, ngayon habang nag-aayos lang ako, pinapanood ko yung paano ba itong podcast ni Bianca, sino ba ito? Si Bianca Gonzalez. Yeah, si Ayan Super Bianca. And ang guest dito is si Anjali Dog. Ang title ng podcast nila is yung paano ba mag-progress sa life with Anjali Dog. So sa mga favorite pinapakinggan ng podcast is si Anjali Dog. Kasi ang dami na niyang podcast na napakinggan ko. And whenever na-feel down ako in life, alam yun. So yung pinapakinggan ko is either na-feel down ako, na-feel lost ako, na-feel left out ako, and all that. Because yung podcast na is yung reality of life. Like yung every season that we experience. And parang doon ko na-realize na nandito pala ako siguro sa season 2. Yung mga ganun. So ayun, parang nakakatuwa lang na kapag gusto ko license, yung pinapanood ko, I watch yung, or I listen to Anjali Dog's podcast, Life in Progress. So tomorrow, tuloy namin ni Erica, hindi naman masyadong umulan. Maabot from time to time. Pero, yun, si Mr. Sun is medyo napakita na. Thank you for the sunlight today, Mr. Sun. So ayan, i-ready ko lang. So I'm going to bring my planner and my yung parang daily planner plus yung aking budget planner kasi payday naman on 20. So hindi ko na pala dadalhin to itong ballpens ko kasi hindi ko naman siya kailangan. Siguro, some other time, pagka meron akong time to go sa cafe, para mag, ano yan, journal yung fantasy natin or magawa ng mga requirements ko. So for now, regular pen yung dala ko na sa lagayan ko ng charger. Ito din yung mic. Gamit ko video ko yung aming perfume making boss nila Erica and Judy. Excited na ako kasi finally for the longest time ito rin namin gusto ko ito na Erica kaso ang dami naman pares ganap in life. So hopefully walang maging problem. Biglang na-disconnect ko yung mic ko. Wait, check ko. So ayan, click ko na lang siya dito para hindi ko mapindot as a clumsy person. I don't know. Pero ayun nga, so yun lang naman yung gagawin ko tonight. Yan, mag-chill kasi bukas magsisimba naman kami before ako sa Manila. Grabe, sabi na agad bukas kasi sa Saturday. Anyway, kanina pala, after hindi ko na napakita, hindi ko na na-video kasi dami kayo ginawa. But after kong nanood ng vlog ni Hazel King, so by the way, pala isa sa mga vloggers na pinapanood ko under now sa YouTube, sila ni Mami Heidi. Tapos mga marang personal finances na. During pandemic, isa yun sa mga naging hobbies ko, manood ng mga personal finances na vlog or mga video, kahit sa TikTok, sa YouTube, ganyan, search. Tapos, doon kaya nag-start ako ng mag-MPTO. And this year pala, nakuha ko na din yung MPTO. Grabe, parang ang bilis pala ng 5 years. Hindi ko akalain na nakaipon ako ng gano'n. Hindi naman siya sobrang laki, but sobrang fulfilling lang. Tapos, part nun is, ginamit ko pambayad ng hotel namin sa Hong Kong. So, di ba, parang memory din ako ng savings kami. At syempre, yung part nun is, pina-open ko ulit yung mag MPTO. So, yun, happy ako kasi na, ang daming good things na nangyari sa akin this year. And hopefully, more to come. And regardless naman, good or challenging. I'm not saying it's bad. Para sa akin, walang bad, walang malas and all. It's more of challenges in life lang yan. Siguro marami talagang mishaps along the way para ma-achieve natin yung end goal natin in life. But whenever nakaka-feel ako or nakakaranas ako ng mga challenging situations, I'm trying my best to, move pa din. Parang keep going. Kasi at the end of the day, if mag-dwell lang ako din sa mga nangyari sa life ko, walang mangyayari sa akin. I don't know kung dahil ba panganay din ako. Parang wala akong masyado siguro time na mag-dwell sa mga bagay-bagay. Although there are times na practice ko na, of course, I'm trying to be more mature, is siguro, yun na, take one step at a time. Tapos, feel the moment, enjoy everything, hindi na mag-rush as much as possible. Of course, I'm not perfect. May mga days pa din, kaya parang nakahabla ko.
So anyway, kanina pala, nagluto ako ng fried chicken, fried tofu, yung breaded na fried tofu, breaded na fried chicken. So gumawa ako ng buffalo sauce. Tapos nagluto din ako ng adobo patay, one of my favorite ulam. Ano pa bang luto ko? Nagluto din ako ulit ng oatmeal banana loaf. Siguro kasama sa video na to, ano ko yung isang araw nagluto din kasi ako. Kasi naubos na namin ni Papa. Actually, di naman, yung tira pa ng 3 slices, pero kumakain kasi si Papa. So ayun, naisip ko na magluto para may maiwan sa kanya. Meron siyang merienda or snacks, magluto siya. Medyo on healthier side siya ulit. Medyo lang kasi yung chocolate na nilagay ko is yung Cadbury na milk chocolate. Kasi nga, yung mga leftover chocolates dito sa akin, yung family namin is yung talagang sa chocolate. So pag may mga nagbibigay, yung tagal bago yung ubos. Kaya ngayon, since meron pa doon, hindi pa naman expired yun, nilagay ko na lang din siya. Exacto lang siya dun sa ginawa kong recipe. Tapos meron pa naman akong leftover na dark chocolate chips para sa susunod kong gagawa pa ako. Pero so far, yun yung isang kinakain ko for breakfast or for snacks kasi oatmeal siya, high in fiber, honey yung ginamit ko na sweetener. Dilagdag ko kasi hindi ko stop. Tabak para sa anyway, ayun. Sobrang happy ko today kasi nabi ko nagawa on a Saturday. Although hindi lahat nagawa ko. But yun, napalitan ka sa iPhone ko. At wala na pala stock na. Siyempre, for my Samsung. Ayun, may to. So, mag-order na lang siguro ako sa payday. But i-assess ko muna. Siyempre, priority pa rin po ang mga kailangan ng bayaran. Tapos, ano pa ba? So, ayun, tomorrow gising lang ako. Then, luwas na ako. So, dadalhin ko na yung mga gamit ko. So, Friday is holiday. But magtatrabaho pa din po ako kanina. Alidin tayo ng salate. Patong isarap yung magpunta ko. Katumbas niyan. Tapos, pinili ko pa din yung leave kasi nagpaplano ako mag-leave. After ng parang peak season namin dito sa work. Siyempre, gusto ko magpahinga after, alam mo yun, paghapon ng mga bagay-bagay. Yung mga stress and all. Yung ko ko naman, maybe to go somewhere if na-extra pera ako or just rest. Alam mo, manood, mag-binge watch ng Korean drama. So, hindi ko alam kung kapag episode ng Korean drama before ako mag-sleep. So, hindi ko alam kung makakatulog ako. Kasi ako yung green tea. Usually, pag green tea ako, grabe. Parang nawawala yung antok ko. So, ayun, yung final eyes na lang ako dito ng mga things ko and that's all for my week. I-edit ko na din tong vlog and ito tayo i-upload tonight since mabilis na dito sa bahay. And can I just say na I'm happy because I survived this week. Although hindi siya sobrang smooth. Wala namang perfect but I'm very, very happy that I made it through another week. And I'm coming another week tomorrow. So, excited din ako i-vlog yung pag-perfume making namin ni Elka. Sana mag-vlog ko ng maayos ko. But ayun, looking forward ako sa activity namin. Punta kami sa Matcha sa MOA after. So, ayun lang naman for my week. Happy weekend. Bye!